kalmado, yan ang pambungad sa mga DDS. Arestado yung kapwa nila DDS. Inciting to sedition. Pagpasok po ng Pebrero 6, ayan kung hindi ako nagkakamali, yaan yung magiging petsa po ng impeachment na kumbaga ipapasok ulit yung impeachment. Kasi po, yung petsa na yan, 5, doon nagtatapos yung 1-year ban ng impeachment, no? Naunang impeachment kay Vice Presidente. Ito na po, mga kababayan. Monya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating civilian intelligence agent na magamang Rodrigo at Sara Duterte ang pinag-aaralang idagdag sa posibleng bagong impeachment complaint na Sandali, hinto ko lang. Una, ano sabi? Yung una, confidential funds. Oy, kahit na paulit-ulitin namin to, okay lang. Bakit? Hanggang ngayon naman, hindi naman sumasagot ang Vice Presidente dyan Wala pa naman din na idedepensa ang Vice Presidente dyan. Ilan yung kanyang lawyer? 16. 16 na ni isa wala akong narinig na depensa doon sa kanyang impeachment. Doon sa mismong issue sa kanya na confidential funds. Biruin nyo, confidential funds, tapos confidential fund, tapos yung bribery, tapos isa pa, yun naman confidential funds, bribery, at tapos yung pagbabanta sa buhay. Tapos ito idadagdag si Ramil Madriaga na laging pinapaulit-ulit ng Vice Presidente, hindi niya daw kakilala si Ramil Madriaga. Pero ang dami pong mga pinapakita na mga video na magkasama sila. Ano tawag? Sir Ramil. Diba? Kitang-kita sa mga litrato. Game! laban sa Vice Presidente ngayong taon. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa February 6, tapos na ang 1 taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise. Bagay na pinagaan. Aray! Alam nyo mga kababayan, kasama na ako doon. Hindi naman ako tatanggi dyan at hindi naman ako sasabihin ako, ayokong ganyan. Sa Pebrero, inaabangan po ng mga vlogger yan. Oo, kasama ako doon sa mga vlogger. Siyempre, mga kababayan, ang taas kaya ng views ng mga panahon na yan, Pebrero. Lalo na kapag kainhinain na yung impeachment kay Vice Presidente. Naku po, ang sasaya na naman ng mga vlogger niyan, mga kababayan. Yung algorithm mo, biglang... Tapos yung mga DDS, malungkot. No? Bukod po sa inaasar na, binubwisit na nung mga vlogger, yung mga DDS, ayun pa, nangangamba pa sila kay Vice Presidente. Kasi alam nyo, mahirap na po itong kakaharapin nila ng Vice Presidente. Kung dati mga kababayan, nailusot nila dahil sa pamamaraan ng teknikalidad, eto, tingin ko, hindi na. Kasi talagang ang nakikita ko dito, mga boss chief amuser, yung pangalawang impeachment, ay pupuliduhin na po nila yan. At hindi na nila hahayaan na masunog kagaya nung naunang impeachment. No? Na ang kailangan talagang gawin nung kampo ni Sara Duterte na Vice Presidente, ipaliwanag, depensahan. Mga boss, paano mo nga naman ipapaliwanag at idedepensa ang Vice Presidente? Lalo na doon sa pagbabanta sa Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Paano mo idedepensa? Lahat tayo nakapanood nun. Di ba? Actually, lahat nga tayo pwedeng maging testigo dun . Kaya nga di ba yung NBI, pinapatawag sila para klaruhin, para pagpapaliwanagin. Ano ginawa? Ay, hindi po kami makaka-attend. Bakit? Kasi po, meron kaming paparty doon sa mga media daw. Pero ang totoo nun, hindi nila kayang pumunta doon. Hindi nila kayang ipaliwanag. Hindi nila kayang idepensa ito. Diba? Kaya nga tingnan nyo, pinagulong-gulong tayo nung Senado, nung unang impeachment. Ano ginawa nila? Pagkapasa nung February. Sabi, stop muna, wala pa, pagbalik na lang ng Senado.
Ganun. Pagbalik na lang ng Senado, saka natin pag-usapan ulit yan. O, ganun. O, sabi na, sige, hintayin na natin. Grabe si Chis nun. Ang lupit ni Chis nun. No? Kaya yung mga mga kababayan natin Pilipino na humahanga kay Chis Escudero, nawala yung paghanga eh. Nabwisit, naasar, nainis eh. Kasi nga ba naman, talaga namang ang sinasabi ng konstitusyon, kailangan pag 1/3 na ng Kongreso ang lumagda, di ba, si Richie, sino si Reza Post, pag 1/3 na ng Kongreso ang lumagda dyan, dapat maging impeachment court na. Yaang Senado. Dinribble nila, pinaikot-ikot. Pagkatapos ng 2 buwan na bakasyon ng Senado, pagpasok ng Senado, kala uumpisa na. Hindi, ang sabi ni Chis, bigyan niyo po kami ng 1 week, pag-iisipan pa po namin to. Yung pala, magmi-meeting lang yata silang mga DDS na mga senador kung ano gagawin. Remand naman daw. Diba? Remand naman daw ho, mga kababayan. Anak ng putik na yan. Pagkatapos ng remand, ano sinunod nila? In-archive na. Doon sila nakalusot. Pero po, yung issue ng Vice Presidente sa confidential funds, pagbabanta sa Pangulo, at bribery, walang lusot. Pero eto, may dagdag pa. Ramil Madriaga. Daan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Block sa Kamara. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baliktarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint noon laban sa bise. Kung sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, ibig sabihin nito, magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na mahihirapan na po sila dyan. Hindi na po basta-basta yan, mga kababayan. kailangan Kasi kailangan na nila talaga mismong magpaliwanag dyan. ng mag-refile. Pero kung Sabi ni Derdar, fake news, hindi pa nahuli si Calvo de la Rosa. Sino ba may sabi sa'yo si Calvo de la Rosa nahuli? Hindi mo ba tinignan mismo yung thumbnail? Parte ng vlog natin, si Bato de la Rosa. Pero meron diyang point, meron diyang araw na nakaturo kung sino yung hinuli. Hindi mo ba, yan ang sabi sa inyo Hindi nyo iniintindi. Tuloy po, sa Vice Presidente. sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Representative Antonio Tino, sa posibleng bagong impeachment complaint, mananatiling grounds ang umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential at Magiging ulit lang po yun, lahat yun. Tapos madadagdagan na lang po. Bakit? Hindi naman po hanggang ngayon, hindi pa nasasagot yun. Di ba? Aris, Salinga, sasabihin nila, continuing case, yung archive case. Hindi yan. No, hindi na uubra yan. intelligence funds. Pero pinag-aaralan din kung idaragdag ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang idinidiin niya na hindi niya kakilala o hindi niya kakilala si Madriaga, pero ang daming video, picture na nakikita, kumakalat. Nagsabing pinondohan ng mga drug dealer at pogo ang election campaign noon ng bise. May mga binanggit doon na maaaring kaugnay sa Biruin mo, no? Yung mga isiniwalat ni Ramil Madriaga, pondo sa pogo, galing sa mga ipinagbabawal na gamot, yung pondo ng kampanya, no? Lupit. paggamit sa confidential and intelligence funds. Noong 2025, umabot sa 215 congressmen ang pumirma sa impeachment ng bise. Lagpas. Sa 1/3 yan, ha? Ay, hindi. May pakulo yung mga DDS. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. May pakulo yung mga DDS na may impeachment daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Sandali, paano kayo makakaipon ng mga congressman? Paano nyo mapapaabot ng 1/3 yung congressman? Kung ito, ang magbabalik ng mga congressman para sa bagong impeachment ni Vice Presidente,
ay ganyan din kadami? Maaabot pa rin kaya ang ganitong numero? Tingin ko makakuha pa rin ito ng 1/3 support. No? Dapat lang dahil nananatiling valid, legitimate at nangangailangan ng pananagutan yung tanong ng mga kababayan natin, no? Anong nangyari dun sa confidential funds. Pero kung hindi na makuha ang 1/3, ano ba, nagbago na ba ang ihip ng hangin? Medyo malabo yun. Medyo malabong magbago yun, ho, mga kababayan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni VP Sara. Pero Susubukan nyo pang kunin ng panig, wala na masasabihin niya. Sasabihin lang niya, no, nakakapagod po yung mga impeachment nila. Kasi po, lalaban ako, o kasi po, pinag-aandaan lang nila yung 2028 election. Yan lang na naman ang sasabihin niyan. Idadahilan na naman po yung 2028 election. Kaya daw siya ini-impeach. Samantala po, napakaraming resibo doon sa confidential funds pa lang. Doon pa lang, pinaglaruan na tayo, kinengkoy na tayo. Biruin mo, mga resibo na binila nila ng impormasyon, ang pangalan, Mary Grace Piatos. Diba? Ayaw, sabi ni Jerome, Recalde, ayaw nga sumagot, sasabihin lang, politically motivated na naman. Ganon.